Breaking news mga kabayan, President Donald Trump tuwang-tuwa dahil mabibili na ng isang American firm ang Panama Canal. Pangalawang breaking news, South Korea nagbagsak ng bomba. Saan kaya? Pangatlong breaking news, bad news sa Ukraine. 240,000 Ukrainians marirevoke ang legal status. Bakit kaya? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Pinuri ni US President Donald Trump ang isang kasunduan na pinangunahan ng US firm na BlackRock upang bilhin ang karamihan sa 22.8 billion ports business ng Hong Kong conglomerate na CK Hutchison na kinabibilangan ng mga assets sa kahabaan ng Panama Canal. Ang kasunduan ay magbibigay sa US consortium control sa mga key Panama Canal ports, kasabay ng mapanawagan mula sa White House na alisin ang mga ito mula sa sinasabi nilang Chinese ownership. Ngunit nagdudulot din ito ng panganib na magpalala ng tensyon sa pagitan ng US at Panama, kung saan nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa mga pahayag ni Trump tungkol sa kanal. Sinabi ni Trump sa US Congress noong Martes ang gabi na sa aking administrasyon muli nating ire-reclaim ang Panama Canal at nagsimula na kaming gawin ito. Ngayong araw, isang malaking kumpanya mula sa Amerika ang nag-anunsyo na binibili nila ang parehong pantalan sa paligid ng Panama Canal at ang ilan na may kinalaman sa Panama Canal maging ang iba pang mga kanal. Sa isang post sa X, sinabi ni Pangulong Jose Raul Mulino ng Panama na si Trump ay muling nagsisinungaling. Ang Panama Canal ay wala sa proseso ng pag-reclaim. Ang kanal ay sa Panama at mananatili ito sa Panama. Ang kasunduan sa BlackRock-led consortium ay kinabibilangan ng 90% ng Panama Ports Company na nag-ooperate ng mga pantalan sa Balboa at Cristobal sa magkabilang dulo ng kanal sa loob ng mahigit 2 dekada ayon sa CK Hutchison. Sa kabuuan, ang consortium na kinabibilangan ng Terminal Investment at Global Infrastructure Partners ay magkakaroon ng kontrol sa 43 pantalan na may kabuuang 199 na mga pantalan sa 23 bansa ayon sa conglomerate. Samantala, sa iba pang mga balita, ang administrasyon ni US President Donald Trump ay nagpaplanong bawiin ang pansamantalang legal status ng humigit kumulang 240,000 Ukrainian refugees sa US na tumakas mula sa digmaan. Maaaring mag-lead ito sa kanilang deportasyon ayon sa ulat ng Reuters. Ayon sa media resource, ang hakbang na ito ay maaaring gawin ng US sa mga unang bahagi ng Abril. Gayunpaman, nagsimula na ang pag-urong ng proteksyon para sa mga Ukrainians bago pa magkaargumento si Pangulong Donald Trump at Pangulong Volodymyr Zelensky noong nakaraang linggo. Ayon sa ilang mga sources, ito ay bahagi ng mga pagsisikap ng administrasyon ni Trump na alisin ang legal status ng mahigit 1.8 million migrants na pinayagang pumasok sa US sa ilalim ng mga temporary humanitarian programs na naganap sa ilalim ng pamumuno ni Biden. Ayon kay Tricia McLaughlin, tagapagsalita ng US Department of Homeland Security, na ang departamento ay wala pang anunsyo sa ngayon. Gayunpaman, ang mga migrante ay maaaring humarap sa mabilisang proseso ng deportasyon. Partikular, ang mga programang ito ay nagko-cover up sa 240,000 Ukrainians na tumakas mula sa pagsalakay ng Russia, pati na rin ang 530,000 Cubans, Haitians, Nicaraguans at Venezuelans, kasama rin ang mahigit 70,000 Afghans. Nagdeklara si Donald Trump ng state of emergency sa border ng US at Mexico sa mga unang oras ng kanyang pagkapangulo. Tinapos din niya ang automatic granting of US citizenship sa sino mang ipinanganak sa bansa. Sinuspindi rin ng US Department of Homeland Security ang mga programang nagpapahintulot sa mga immigrants na manatili ng pansamantala sa US. Sa iba pang mga balita, aksidenteng nahulog ng mga fighter jets ng South Korea ang 8 bomba sa isang civilian district noong Huwebes.
na ikina-injured ng 15 tao at ito ay nakasira ng mga bahay at isang simbahan habang nagsasagawa ng mga military exercises sa Pocheon. Ayon sa fire agency, 15 tao ang nasugatan, kabilang na ang 2 na malubhang nasaktan. Ang Pocheon ay nasa humigit kumulang 40 kilometro sa hilagang silangan ng Seoul, malapit sa heavily militarized border ng North Korea. Ayon sa isang 65-year-old na residente, bigla akong nakarinig ng malakas na tunog ng isang fighter jet tapos sumabog. Nang pumunta ako sa lugar, may mga 4 na bahay na halos maputol mula sa pinsala at mayroon ding mga taong nasaktan. Sinabi ng Air Force ng South Korea na 8 500-pound Mk-82 na mga bomba mula sa 2 KF-16 jets ang nahulog sa labas ng firing range habang nagsasagawa ng joint live fire exercises. Ayon pa sa Air Force, humihingi kami ng paumanhin sa pinsalang dulot ng abnormal drop accident at hiling namin ang mabilis na paggaling ng mga nasugatan. Ayon sa isang opisyal ng militar na tumangging magpakilala dahil sa pagkasensitibo, ang aksidente ay dulot ng maling pag-enter at coordinates sa mga piloto. Sinabi ng opisyal na ang 2 jets ay naghulog ng tig-4 na bomba bawat isa at lahat ng mga ito ay sumabog. Sinabi naman ng mga opisyal na ipagpapaliban ng mga otoridad ang mga live fire exercises hanggang sa magkaroon ng malinaw na pag-unawa kung ano ang naging problema. Ngunit ang insidente ay hindi makakaapekto sa mga major joint South Korean and US military exercises na gaganapin sa Lunes. Sa iba pang mga balita, dinala ng Ukraine ang digmaan sa bagong level sa pamamagitan ng paglulunsad ng kauna-unahang all-robot na ground assault sa military history. Ito ay kinumpirma ng mga sources sa Ukrainian Armed Forces. Sa isang groundbreaking development, puro machines ang ginamit ng Ukraine sa isang pag-atake. Walang soldiers ang kasama sa frontline, kundi robots lamang. Sa loob ng 1,000 days ng Russia's invasion, naging world leader ang Ukraine sa military robotics. Ipinapakita nito ang kakayahan ng bansa na umangkop at mag-innovate sa harap ng mas malaking kalaban. Ayon sa mga military analysts, ang hakbang na ito ay magpapatunay na ang Ukraine ay maaaring outnumbered, ngunit hindi outsmarted. Ito ang kwento ng technological advancement ng Ukraine na binabago ang warfare at nagdudulot ng malaking losses sa Russian troops. Ang operasyon na naganap noong December 2024 e malapit sa Lipsy, isang village sa Kharkiv Oblast, ay tinuturing na monumental. Kinikilala bilang kauna-unahang recorded all-robot assault, ang labanan sa Lipsy ay nagbigay ng glance sa future ng warfare. Dito, strategy at technology ang nangunguna kaysa sa raw numbers. Gayunpaman, ang mga eksperto ay nagpapaalala na ang tagumpay na ito ay hindi overnight achievement. Ito ay bunga ng years ng ingenuity, adaptation at necessity na harapin ang mas malakas na Russia. Mula sa simula ng invasion, naging obvious na hindi kayang pantayan ng Ukraine ang Russia sa manpower at conventional weapons. Lalo itong naging klaro matapos ang failed Ukrainian counteroffensive noong summer ng 2023. Sa panahong iyon, Russia ang gumamit ng robotics ng epektibo na nagtulak sa Ukrainian forces na maghanap ng bagong game changer. Dito pumasok ang all-in na pag-focus ng Ukraine sa robotics. Ang shift ay transformative at urgent. Sa early 2024, sumabog ang defense sector ng Ukraine sa innovation na may suporta ng more than 800 companies. Ang Brave One platform, isang state-backed accelerator, ay nag-test ng more than 50 robotic ground systems sa record time. Kinumpirma ng Kyiv ang commitment na bumili ng hundreds ng mga ito. Ang robotics ay hindi lamang stopgap measure, kundi fundamental strategy para sa military transformation. Binigyang diin ni Alexander Kamyshin, dating Minister of Strategic Industries, ang 2024 bilang Year of Land Systems. Ang main goal ay i-deploy ang ground robots sa front lines within 12 months.
We count people and we want our people to be as far from the front line as we can. Pahayag ni Kamishin, binibigyang diin ang philosophy ng Ukraine na protektahan ang buhay ng personnel sa pamamagitan ng technology. Ang numbers ay nagpapakita ng seryosong commitment ng Ukraine. Sa mid-2024, mahigit 250 defense startups ang palihim na nagtatrabaho sa unmanned ground vehicles sa kabila ng Russian bomb threats. Mahigit 67 models ng domestically produced drones ang certified, kasama ang millions ng FPV drones at thousands ng strike drones na ginagawa yearly. Ang unprecedented scale na ito ay nagpropel sa Ukraine bilang global leader sa robotics. Mas mabilis at adaptable kaysa sa rivals. Hindi lamang sa combat machines nag-focus ang Ukraine. Ang anti-drone technology ay mabilis ding umusbong. Ang Unwave, isang company na halos walang demand noong 2023, ay nag-ramp up ng production ng drone signal jammers sa 2,500 units per month by late 2024. Ang mga devices na ito ay crucial laban sa aggressive aerial drone tactics ng Russia. Ang electronic warfare domes ay naging common sa Ukrainian military vehicles na level ang playing field sa himpapawid. Sa puntong ito, Ukraine achieved something na tila imposible. Hindi lamang sila nagbuo ng robots, integrated pa nila ito sa lahat ng aspects ng warfare, mula logistics hanggang direct assaults. Ang drive na ito para sa automation ay nag-culminate sa historic all-robot assault malapit sa Lipsy. Ngunit bago ito, nagamit na ng Ukraine ang robot force sa battlefield. Noong September 2024, ang robot na Lyot o ni Fury ay gumawa ng history sa smaller operation bilang proof of concept para sa robot-led strategy. Ang Lyot o Fury ay naging successful sa pag-clear ng Russian trench sa Voltino, Kursk Oblast sa border ng Western Russia. Ang success na ito ay dahil sa impressive capabilities ng Fury na refined sa more than 30 trials. Ang Fury ay robotic mini-tank armed with PKT 7.62mm machine gun na naghahatid ng precise firepower. Precision cameras nito kayang i-engage ang targets up to 2,624 feet ang layo. Reliable at versatile ang Fury. Ang reliability ng Fury sa real-world conditions nagtakda ng bagong standard para sa UGVs. Sa obstructed environments, epektibo pa rin ang communication nito sa layo na around 2,296 feet. Ang communication components nito galing sa commercial drones, kaya cost-effective. User-friendly din ng Fury, kayang mamaster ng Ukrainian soldiers na may drone piloting experience. Noong September, ipinakita ng Fury ang kakayahan nito sa Kursk. Nag-navigate ito sa treacherous terrain, umiwas sa mines, at coordinated sa explosive drones at mortar strikes, at naghahatid ng precise machine gun fire. Kahit sustained ang hits mula sa rocket-propelled grenades at FPV drones, nag-survive, nakumpleto ang objective, at nakabalik ito sa base. Ito ay efficiency personified. Ang success sa Voltino highlighted ang strategic importance ng Fury. Habang ang main Ukrainian force ay nag-handle sa captured territory, ang Fury-supported unit ay nag-encircle sa Russian forces. Ipinakita nito na ang ground robots ay hindi lamang complement sa human troops, kundi spearhead missions na dangerous para sa tao. Ito ang preparation sa world's first all-robot assault. Ang groundbreaking operation malapit sa Lipsy ay solely umaasa sa unmanned systems para i-engage at i-destroy ang Russian positions. Ang Lipsy operation ay combined arms maneuver, technological at tactical showcase. Ang all-robot assault force consisted ng heavy multi-rotor UAVs na may dalang anti-tank mines, FPV drones para sa intelligence at dropping explosives, armed ground robots with machine guns, explosive robots bilang kamikaze units, at mine-laying robots. Ang units na ito nagwo-work seamlessly para sa pag-attack, observe, at i-fortify ang battlefield.
Ang operation ay orchestrated ng 13th National Guard Brigade ng Ukraine na humahawak sa 5-mile frontline malapit sa Hlibuka, south ng Ukraine-Russia border. Nag-release ang brigade ng footage ng monumental attack. Sa footage, makikita ang robots na nagnanavigate sa treacherous snow at mud. Ang iba ay nagpa-fire ng machine guns habang ang iba nagde-deliver na explosive payloads. Ayon sa brigade spokesperson, we are talking about dozens of units of robotic and unmanned equipment simultaneously on a small section of the front. Ang operation ay directed from a sophisticated command center miles away mula sa battlefield. Ang mga operators, gamit ang gamer-style chairs at commercial gaming console controllers, ang nag-oversee sa highly coordinated military operation. Ang mga FPV drones ay nag-transmit ng HD video para sa precise coordination ng ground at aerial units. Ang resulta ay decisive victory. Ang operation ay successful sa pag-destroy ng Russian positions. Kinumpirma ng brigade spokesperson noong December 20, Ukrainian forces conducted the attack with dozens of UGVs equipped with machine guns and successfully destroyed Russian positions during the attack. Ang Battle of Lipsy ay turning point sa evolution ng combat. Ayon kay Mick Ryan, former Major General sa Australian Army, the Battle of Lipsy is an important step in the transformation of the character of war from a purely human endeavor to something quite different in the 21st century. Ito ay vision ng future kung saan machines ang nagli-lead sa battlefield. Hindi detailed ang Lipsy operation sa specific models na ginamit, ngunit ang Ukrainian engineers ay nagde-develop ng wide-range unmanned vehicles at robots para sa different combat scenarios. Ilan sa key machines na significant ang contribution sa robotic warfare capabilities ng Ukraine ay ang mga sumusunod. Una, ang Ironclad, one of Ukraine's most ambitious creations, heavily armored UGV na kayang storm ang enemy positions, mag-gather ng intelligence at magbigay ng fire support. Outfitted with Shablier M2 combat turret, thermal imaging system, remotely controlled, speed up to 12.4 miles per hour, capable sa small arms fire. Formidable asset sa battlefield, nagre-represent sa determination ng Ukraine na protektahan ng soldiers. Pangalawa, Moros. Designed para sa soldier safety, UGV na may critical strike at reconnaissance capabilities. Endurance ang key feature nito, kayang mag-operate up to 48 hours sa single mission, controlled up to 0.87 miles away, armed with 7.62mm machine gun, 30 times zoom camera at thermal scope. Kayang i-engage ang targets with deadly precision, day or night. Pangatlo, D-11 UGV. Ang primary role nito ay frontline taxi, nagtatransport ng ammunition, food at water. Mahalaga sa logistics sa frontline.